Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Commission on Human Rights naglungsad ng investigasyon sa operasyon ng PNP na ikinasawi ni Usami City Mayor Reynaldo Paruhinog at 14 na iba pa. PNP Chief Ronald De La Rosa itinanggi ang paratang na fabricated o planted ang mga armas at iligal na droga na nakuha sa sinalakay na bahay ni Ozamis City Mayor Reynaldo Paruhinog. Bureau of Customs humarap sa pagdinig ng Senado hinggil sa pagpasok ng mahigit 6 na bilyong pisong halaga ng shipment ng iligal na droga galing sa China. Hold departure order hiniling sa mga umano'y sangkot sa shipment ng Senate Committee. Mga sibilyang bihag ng Mauti Group sa Marawi City, posible umanong gamiting suicide bomber. Defense Department inaming nahihirapang ubusin ang nalalabing bilang ng mga terorista sa Marawi. Balangkas ng Code of Conduct hinggil sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea, posibleng isumite na ngayon sa ASEAN Summit ngayong linggo. Land Transportation Office nagbabala sa publiko sa pagtangkilik sa umano'y kolorum na Motorcycle Ride Transport Service o ang CAS mobile app. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Iginiit ng Philippine National Police o PNP na hindi fabricated ang mga ebidensyang nakuha mula sa operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa bahay ng pamilya Paruhinog sa Ozamis City. Ang naturang raid ay nagresulta sa pagkakapatay kay Mayor Reynaldo Paruhinog, asawa nito at ilan pang tauhan kahapon ng madaling araw. Ito ang balita ni Mon Hocson. Mariing tinutulan ng Philippine National Police ang paratang ni Ozamis City Vice Mayor Nova Princess Paruhinog na planted ang ebidensya na nakuha mula sa kanilang bahay. Kabilang sa mga nakuha ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group ay M79 rifle, malaking halaga ng pera at shabu sa mismong bahay ng mga Paruhinog. Nanindigan din si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na walang mali sa pag-i-issue ng search warrant na alas 2:30 ng madaling araw. Every time is a legal time to serve search warrant. Walang sinabi doon sa search warrant na kailangang i-serve mo yan only during office hours. Ibig sabihin, you are commanded to serve the warrant, the search warrant on a specific location, any time of the day, any day of the week. So 24/7 po yan. Nilinaw rin ng PNP na nagkataon lamang na si Police Chief Inspector Jovi Espinido ang kasalukuyang hepe sa Ozamis PNP nang mangyari ang pagsalakay at pagkakapatay sa grupo ni Mayor Rolando Paruhinog. Si Espinido rin ang hepe sa Albuera, Leyte nang mapatay ang umano'y narco-politician na si Mayor Rolando Espinosa Sr. sa Baybay City Sub-Provincial Jail noong nakaraang taon. Incidental lang ang participation ni Espinido doon at ng Ozamis City. Nagiging joint operation lang yun, but that is originally an CIDG operation. Sa ngayon ay nasa kustodiya pa ng PNP si Vice Mayor Paruhinog at kapatid nito na si Reynaldo Jr. Sumailalim ang dalawa sa proper booking procedure gaya ng medical, fingerprinting at mugshots. Hihilingin naman ng abogado ng pamilya Paruhinog na mailipat sa Ozamis ang kaso ng kanyang mga kliyente. The court will issue a commitment order. As of now, there is no commitment order issued by the court because we have no courts yesterday. It was a Sunday and the operation was made on a Saturday. Kabilang ang pamilya Paruhinog sa listahan ni Pangulong Duterte ng mga personalidad na sangkot sa kalakalan ng iligal na droga. Ayon kay PNP Chief Ronald De La Rosa, mas lalo nilang paiigtingin ang kampanya laban sa iligal na droga at papanagutin ang mga narco-politician na ayaw huminto sa kanilang masamang gawain. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Hindi naman umano raid kundi massacre ang ginawa ng mga otoridad sa napaslang na alkalde ng Ozamis City at sa 14 na mga kasamahan nito ayon sa ilang mga nakasaksi sa insidente. Ito ang balita ni Weng Fernandez.
Naluluksa ngayon ang mga kaanak at mga kapitbahay ng napaslang na alkalde ng Osamis City na si Mayor Reynaldo Aldiong Parohinog, kasama sa nasawi ang kanyang may bahay, 2 kapatid at mga tauhan ng alkalde sa Barangay Santa Cruz, Osamis City kahapon ng madaling araw. Ayon sa mga kapitbahay nito, na karamihan ay ayaw humarap sa kamera, hindi umano raid ang isinagawa ng mga otoridad kundi massacre. Para sa amin, ma'am, hindi talaga raid yun, ma'am. Massacre yun. Dahil kung raid yun, dapat personal nilang kinausap si Mayor, hindi yung basta-basta na diretso na lang silang pumasok. Walang narinig na may gumante na pumutok, wala. Kahit na nga dito malapit sa amin, hindi nakarinig na naman eh. Sinubukang kunin ng UNTV News ang pahayag ng hepe ng Osamis City Police na si Chief Inspector Jovi Espinido, ngunit hindi siya sumasagot sa aming text at tawag. Samantala, sa isinagawang special session ng City Council ng Osamis kaninang umaga, itinalaga na ng DILG bilang acting mayor si Second Councilor Irene Luansing at hindi si First Councilor Ricardo Parohinog na kasalukuyan ding pinaghahanap ng mga otoridad. Si Councilor Michael Tagal naman ang uupong bilang Vice Mayor ng syudad. Hanggang sa ngayon, tikom pa rin ang mga bibig ng lahat ng opisyal hinggil sa sinapit ng kanilang alkalde at mga kasama nito. Pansamantala namang nakalagak sa Gamalinda Funeral Homes ang labi ng mag-asawang Parohinog at mamayang gabi ay dadalhin ang kanilang mga labi sa covered court ng Barangay San Roque. Ayon sa mga kapitbahay ng mga Parohinog, naging bilinan nila ni Vice Mayor Nova Princess Parohinog na sa naturang lugar iburol ang kanyang mga magulang. Weng Fernandez, UNTV News and Rescue, Osamis City. Nagsagawa na ang Commission on Human Rights ng motu proprio investigation sa pagkamatay ni Osamis Mayor Reynaldo Parohinog Sr. Ito ang balita ni Grace Casin. Inaalam na ngayon ng Commission on Human Rights kung mayroong nilabag na karapatang pantao ang Philippine National Police sa pagkakamatay ni Osamis Mayor Reynaldo Parohinog at 14 na iba pa. Ayon kay CHR spokesperson Attorney Jacqueline Digia, iniimbestigahan nila ngayon kung valid ang hawak na search warrant ng mga pulis at kung may basihan na isagawa ang operasyon sa madaling araw. Tiniyak nilang maglalabas sila ng resulta ng investigasyon sa lalong madaling panahon. Purpose ng sinasagawang investigasyon ay para matukoy kung may spot ebidensya kung nagkaroon ng pagkamalabis. Kung wala naman, makakaasa ang publiko ng isang patas at maayos na pagsisiyasat at madidiskis ito kung walang sapat na basihan. Kinwestiyon naman ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano ang operasyon ng PNP. Naniniwala siyang may responsibilidad ang Pangulo sa insidente dahil noon pa man ay bukang bibig na nito na dapat patayin ang mga drug personalities. Nape-pressure ang ating Pangulo na puro na lang mga mahihirap na katsinelas yung pinapatay. Kaya nga sinasabi nila, ito malaki to. May tuturing umanong massacre ang pagkamatay ni Parohinog at ng mga kasama nito. Itinanggi naman ng Malacanang ang paratang na ito. Ayon sa palasyo, tanging general instructions lamang kaugnay sa pagpaslang ng illegal drugs groups at mga sangkot dito ang ibinigay ng Pangulo sa mga pulis. Hindi rin nila kailangang magpadala pa ng sulat ang Commission on Human Rights kay Pangulong Duterte para sa investigasyon sa mga pulis na kasama sa operasyon. I don't think that will be necessary. The President has already made a statement in his capacity as Commander-in-Chief. All right? But as I said, he's also a lawyer. And he knows that these other agencies have their own mandates, have their own procedures. So they are free to do what they want to do. Si Parohinog na ang pangatlong alkaldeng nasawi sa war on drugs ng pamahalaan na umano'y protektor ng iligal na droga sa kanilang lugar. Nasawi rin sa anti-illegal drugs operation ng PNP noong nakaraang taon sina Dato Saudi Ampatuan Municipal Mayor Samsudin Dimaucom at Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Grace Casin, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Nakatakdang sumailalim sa inquest proceedings sa Department of Justice sina Vice Mayor Nova Princess Parohinog at kapatid nitong si Reynaldo Jr. Mula sa Maynila, ito ang balita ni Roderick Mendoza, live. Roderick, go ahead.
Angela, inaantabayanan nga dito sa Department of Justice ang pagdating nitong magkapatid na Paruhinog para dun sa isasagawang inquest proceedings. Pati yung mga piskal na mangangasiwa sa inquest ay nag-aabang na rin dito. Nakatakdang dalhin dito ang magkapatid upang formal silang masampahan ng reklamo sa piskalya. Kaugnay ito ng mga baril at illegal na droga na sinasabing na-recover sa magkahiwalay na raid sa bahay at farm ng pamilya kahapon. Narito na rin sa DOJ ang abogado ni Vice Mayor Nova Paruhinog na si Attorney Ferdinand Tupacio. Isaan niya sa nakikita nilang problema ay kung bakit umabot sa 15 ang bilang ng mga napatay sa raid. May nakikita rin niya sila na posibleng mabutas sa pagsisilbi ng search warrant na hanggang ngayon ay hindi pa nga sila nakakakuha ng kopya nito. Ayon pa nga sa abogado, hindi na nila hihingin sa piskalya na magkaroon ng preliminary investigation at sa halip ay hihingin nila na resolbahin agad ng prosecutor itong isasampang reklamo laban dito sa magkapatid na Paruhinog. Angela. Roderick, humiling daw o mano ng tulong itong ilang pamilya o ilang miyembro ng pamilya ng Paruhinog sa VACC. Ano ang naging pahayag ng chairman ng VACC na si Dante Jimenez? Well, sa ngayon ay wala pa tayong nakukuhang pahayag ng VACC chairman, no, itong si Ginoong Dante Jimenez. Pero itong si Attorney Ferdinand Tupacio ay isa rin sa mga abogado ng VACC. Kung matatandaan natin, doon naman nga sa kaso nitong si Mayor Rolando Espinosa. At sinasabi niya ni Attorney Tupacio na may mga nakikita sila na posibleng pagkakahawig nitong dalawang kasong ito. Pero hintayin muna nila na makita kung ano talaga yung isasampa nitong pulisya doon sa kanyang kliyente bago sila magsalita mamaya pagkatapos nga nitong inquest proceedings. Alright, maraming salamat sa iyo, Roderick Mendoza, live na nagulat mula sa Maynila. Pinababantayan ng Department of Justice o DOJ ang posibleng pag-alis ng bansa ng umunoy big-time drug lords na sina Peter Lim alias Jaguar, Roland Kerwin Espinosa at Peter Ko. Kaugnay ito ng kinakaharap nilang kaso ng illegal drug trading sa DOJ. Sakop din ng Immigration Lookout Bulletin Order ang iba pang respondent sa kaso na sina Marcelo Adorco, Max Miro, Lovely Impal, Ruel Malindangan at June Pepito. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, malaki ang posibilidad na magtangkang tumakas sa mga respondent dahil sa bigat ng kinakaharap nilang reklamo. Samantala, itinakda ng DOJ sa August 14 ang preliminary investigation sa reklamo. Pinadalhan na rin ng sabina ang mga respondent at pinadadalo mga ito sa pagdinig. Sangkot umano sa shipment ng 6.4 billion pesos na halaga ng shabu galing China ang isang umano'y mataas na opisyal ng Bureau of Customs at isang nagngangalang Richard Tan. Ang naturang shabu ay nasabat ng Bureau of Customs noong May 26 sa Valenzuela City. Ito ang balita ni Nel Maribojo. Sumentro sa mga opisyal ng Bureau of Customs ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa nasabat na 6.4 billion pesos na halaga ng shabu sa dalawang warehouse sa Valenzuela City noong May 26, kung saan ito ay nakasilid sa mga roller printing machines na galing sa China. Dito kinuwestiyon ng mga senador ang BOC kung bakit madaling nakapasok sa bansa ang naturang kontrabando, lalo na't bago pa lamang sa importation ng EMT Trading na siyang consignee sa naturang transaksyon. Pero first time importation Dapat yung automatic red. Bakit green ka agad no March 31, 2017? Yun yung sir, sir. Hindi nailagay nung RMO sir yung data for him to be selected green. Nailagay ang naturang container van na naglalaman ng shabu sa klasifikasyon na green lane o nangangahulugan na hindi na kailangan dumaan sa masusing inspeksyon ng customs, kung saan ayon kay Senator Lacson ay dapat naka-red flag o dapat masiyasat na mabuti. Base sa investigasyon ng Senado, ang Risk Management Office ng BOC ang siyang may pananagutan sa paglalagay ng klasifikasyon sa mga pumapasok na container van o importasyon. Ayon kay Customs Commissioner Nicanor Faldon, sinuspindi na niya ang hepe ng RMO na si Lambert Hilario dahil sa umano'y manipulasyon niya sa electronic system ng ahensya. So he went in that office because ginalaw niya yung system in July 10, trying to make it appear that those parameters he failed to input prior to the delivery ay nagawa niya. Hugas kamay naman ng consignee maging ang mga broker sa pagpasok ng naturang kontrabando.
Yung mga shipments po, hindi ko po alam kung ilan po ang napasok na nila. Mayroon kang sinabing consignee for hire. For hire. Anong ibig sabihin nun? Ibig pong sabihin nun, magpapa-accredit lang sila, tapos papagamit na sila sa iba yung consignee nila. For a royalty fee. Itinuturo rin ng broker ang isang nagngangalang Richard Tan na posibleng siya ang nagpadala ng kontrabando na naglalaman ng shabu. Siya po talaga nagparating. Ikinababahala naman ni Senator Drilon na maliban sa shipment na 604 kilos na shabu na nasabat, may 16 na shipment pa na nakalusot sa loob ng 3 buwan na posibleng naglalaman rin na shabu. Ayon naman kay Faildon, may isa pang paparating na illegal shipment na kanilang binabantayan. As we are talking here, sir, there is a strong probability that another shipment of 500 kilos is coming into the country that we cannot detect. Ipagpapatuloy ng komite ang investigasyon sa naturang shipment ng shabu na nanggagaling sa China, kung saan matapos ang executive session na hiniling ng mga resource person, inilagay sa protective custody ng Senado ang isa sa mga broker na si Mark Taguba. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Susunod sa ito ang balita. Mga sibilyang bihag ng Mauti Group sa Marawi City, posible umanong gamiting suicide bomber. Defense Department, inaming nahihirapang ubusin ang nalalabing bilang ng mga terorista sa Marawi. Balangkas ng Code of Conduct hinggil sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea, posibleng isumite na ngayon sa ASEAN Summit ngayong linggo. Planong pagpapatupad ng 16 na pisong aumento sa sahod ng minimum wage earners sa Metro Manila, tinutulan ng ilang grupo ng mga manggagawa. Nangangamba ang Department of National Defense o DND na gagawing suicide bomber ng Mauti ISIS ang bihag nilang mga sibilyan sa Marawi City. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Nasa 30 hostages pa ang ginagawang human shield ng teroristang Maute sa Marawi City. Ayon kay Department of National Defense Secretary Delfin Lorenzana, hindi malayong gawing suicide bomber ng grupo ang hawak nilang mga sibilyan. Yun ang isang kinakatakutan ng mga sundalo. Baka palabasin nila yung mga sibilyan pero meron palang mga bomba. Aminado rin si Lorenzana na bagamat nasa 30 hanggang 40 na lamang ang nalalabing terorista sa Marawi City, ay hirap pa rin silang ubusin ang mga ito. These are the good fighters. Magaling silang In fact, nagkakaroon pa rin tayo ng mga casualties. Ang latest natin na namatay mga 3 days ago, isa. Killed, tapos about 9 wounded. Kahapon, meron naman tayong 5 na wounded. Wala naman tayong awa ng Diyos, walang namatay. Pangako naman ang kalihim, agad nilang uumpisahan ang rehabilitasyon sa Marawi oras na matapos ang bakbakan. Nasa lugar na ani ang Engineering Brigade ng Armed Forces of the Philippines at handa na rin ang rolling store ng Department of Trade and Industry para sa distribusyon ng supply ng pagkain ng mga residente. We will also start yung mga tindahan. Kaya nga yung DTI, magkakaroon sila ng rolling stores para pagka bumalik yung mga evacuees, meron silang mabibilhan ng mga supplies nila. Bukod sa mga tulay at kalsada, prioridad din aniya ng pamahalaan na makumpuni ang pansamantalang matitirhan ng mga residenteng apektado sa lugar. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, transitional shelters at hindi na tents ang itatayo ng pamahalaan bilang pansamantalang tirahan ng internally displaced persons sa Marawi City. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Isang pribadong lupain na may sukat na 11 ektarya sa barangay Sagong Songan, Marawi City ang ipinahiram ng libre sa pamahalaan. Ito ay upang pagtayuan ng shelters para sa mga nawalan ng tirahan dahil sa bakbakan. Ngunit sa halip na tents, transitional shelters ang itatayo ng pamahalaan para sa internally displaced persons habang hinihintay ang pag-aayos sa kanilang mga tirahan. This is in conjunction also with the National Housing Authority, which will be the agency that will approve the actual transitional shelters that will be distributed to our IDPs.
Ayon sa Western Mindanao Command, 5,000 transitional shelters ang planong itayo para sa mga bakwit ng Marawi. Sa ngayon ay tinatapos na ng 54th Engineering Brigade, Department of Public Works and Highways Region 10 at ng Office of the City Engineer ng Marawi City ang 2 model houses para rito. Isa ang gawa sa bakal at isa naman ang yari sa kahoy na kapwa tinatayang matatapos sa susunod na linggo. Ngayong linggo naman, inaasahang mailalabas ang resulta ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis ng pamahalaan sa Marawi City. Ang ulat na ito ang pagbabatayan ng Post-Conflict Needs Assessment. Samantala, nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na hindi pa maaaring makauwi sa kanilang tahanan ng mga residente ng Marawi kahit idineklara na itong cleared. Ito ay dahil sa panganib ng stray bullets o mga ligaw na bala. Ang maaari lang makabalik ay ang mga nakatira sa mga munisipalidad sa labas ng Marawi City at nasa paligid ng Lake Lanao. Maaari silang dumaan sa alternatibong ruta mula sa Giran-Piagapo Road na nasa hilagang bahagi o ang Malabang Tulanao del Sur na nasa timugang bahagi. So I'd like to clarify the signal for the return of residents applies only to those from outside municipalities, not within Marawi, but those within the vicinity of the lake. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Sa iba pang balita, tinututulan ng Associated Labor Unions ang plano ng National Wages and Productivity Commission na taasan lang ng 16 na piso ang minimum wage sa National Capital Region o NCR. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Kulang na kulang para sa pahinanting si Randy Kasingal ang mahigit 5,000 kinikita kada kinsenas. Hindi anya nakasasapat ang 491 pesos minimum daily wage para sa pagpapaaral ng 2 niyang anak, pagkain ng pamilya at bayad sa buwan ng renta sa bahay. Kaya ang hiling ni Randy, pakinggan naman ng pamahalaan ang hinaing nila at bigyan ng karapat-dapat na dagdag sahod. Maganda po yung pagka natuloy po yung increase ng salary. Malaking tulong po para sa mga bata po budget. Magmula 2013 hanggang sa kasalukuyan kasi nasa 35 pesos lang ang itinaas ng minimum wage sa National Capital Region. Ito ang nagbunsod sa Associated Labor Unions na mag-ain ng petisyon sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board NCR upang dagdagan pa ng 184 pesos ang kasalukuyang minimum wage. Ngunit matapos ang sinagawang public hearing ng Wage Board, 16 pesos lang ang plano nitong ipagkaloob sa mga manggagawa. Purchasing power ngayon ng 491 ay nasa 357 pesos na lamang. So, yung 357 pesos ay kulang na kulang po para buhayin yung 5 katao na binubuo ng isang pamilya. Ayon naman sa Department of Labor and Employment, may basihan naman ang hiling ng Associated Labor Unions. Pero dapat pa rin itong pag-aralan mabuti ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Dapat tingnan din ng na substantial din. Kung hindi naman 184, at least medyo malaki-laki kaysa 16 pesos. Siguro kung 50 pesos siguro, baka makonsidera pa yan nila. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Quezon City. Magsasanib puwersa ang Department of Environment and Natural Resources at Volunteer Against Crime and Corruption para sa anti-corruption drive ng pamahalaan. Tututukan din nila ang laban kontra sa operasyon ng iligal na pagmimina sa bansa. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Nagkasundo ang DENR at VICC sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement para labanan ang korupsyon sa ahensya. Ayon kay Secretary Roy Cimatu, nais niyang maalis ang bansag sa kagawaran bilang isa sa pinakakurap na ahensya ng pamahalaan. Ito ay alinsunod sa direktiba ng Pangulong Rodrigo Duterte na alisin ang mga tiwaling tauhan ng pamahalaan. Tutulong ang VACC sa pangangalap ng ebidensya laban sa mga opisyal ng DENR na sangkot sa katiwalaan o krimen. Isa sa kanilang iimbestigahan ay kung bakit tuloy pa rin ang iligal na pagmimina sa Camarines Norte. These are not registered sa amin, and that they are conducting illegal mining. Ito ngayon ang mga citizens na ito, pababanggitin na sa amin. Nangako naman ang kalihim na mananagot ang mga kumpanya ng minahan na hindi sumusunod sa tamang operasyon ng pagmimina. Sa ngayon ay dumadaan pa sa review ng pamahalaan ang motion for reconsideration ng mga sinuspinde at pinasasarang minahan sa bansa noong nakaupo pa si dating DENR Secretary Gina Lopez.
Kung hindi nila mapaganda mining companies, then get out of the business. Pinag-aaralan na rin ngayon ng DENR ang sagot ng mga mining company kung bakit hindi dapat kansilahin ang 75 Mining Production Sharing Agreement o MPSA. Ito ang mga lugar na binabalak pa lamang mag-umpisa ng pagmimina pero kinansila na ni Gina Lopez dahil umano nakapwesto ang mga ito sa mga watershed. Inihalimbawa ng kalihim ang nangyari sa Palawan kung saan naaprubahan ang minahan bago maideklara na ito isang watershed. So nauna muna yung application kaysa yung proclamation ng watershed. Sa ngayon ay tuloy pa rin ang operasyon ng mga minahan na sinuspinde at pinasasara habang pinag-aaralan ang kanilang apela. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Tinatayang 1 bilyong pisong pondo ng Commission on Elections ang nanganganib masayang kapag natagalan ang pagpapasa ng batas para sa pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections ngayong Oktubre. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Tuloy lang ang paghahanda ng COMELEC hanggat walang batas na naipapasa ang Kongreso upang ipagpaliban ang barangay at SK elections ngayong Oktubre. Sisimulan na sa ikalawang linggo ng Agosto ang pag-iimprenta ng mga balota at target itong matapos hanggang sa Setyembre. Ngunit agad rin itong ititigil kung maaprubahan na ang batas na magpapaliban sa halalan. Ngunit ayon sa komisyon, 1 bilyong pisong halaga ng mga balota at mga supply ang posibleng masayang. Medyo hindi naman siya 100% masasayang kasi yung ibang mapagkagastosan mo nun, magagamit mo pa rin. No? Ang ginagawa natin sa procurement, hanggat maaari, hindi natin inuuna yung mga perishable. Ngunit ayon sa kongresista na kabilang sa mga nagsusulong ng election postponement, mas malaki pa rito ang mawawala kung matutuloy ang halalan sa Oktubre. Mas dapat anyang tingnan ang magiging kalugihan kapag nailuklok sa pwesto ang mga protektor ng mga drug lord. That is precisely the reason why we want a postponement of the elections. Nang sa ganon ay hindi ho tayo makapag-elect ng mga hindi karapat-dapat dyan sa pwesto. Number 1. Number 2, yung pong may mga involvement, dapat humapalitan yan, makasuhan yan, at hindi na ho sila payagan tumakbo. Gayunman, hindi tiyak ng mambabatas kung gaano katagal ang kailangan ng Administrasyong Duterte upang linisin sa iligal na droga ang lahat ng barangay sa bansa. Pakiusap naman ng COMELEC, agahan ang pagpasa ng batas kung ipagpapaliban din lang ang nalalapit na halalan. Sakaling maipasa ang panukalang batas, mabibigyan ng kapangyarihan si Pangulong Rodrigo Duterte na magtalaga ng mga officer in charge sa mga barangay at sa 2020 na ulit magkakaroon ng barangay elections. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Formal na sinuspende ni Pangulong Rodrigo Duterte ang planong salary adjustment na magkakaloob na mataas na incentives, allowance at bonus sa mga tauhan ng government-owned and controlled corporations o GOCCs. Ito ang balita ni Rosalie Cruz. For the government-owned and controlled corporations, isa pa kayo, will have to pass by my office. And I am not inclined to increase your allowances, bonuses, and salaries at this time. Wala na. Gaya ng sinabi ni Pangulong Duterte sa kanyang SONA, hindi muna ipatutupad ng kanyang administrasyon ang compensation adjustments na iniatas ni dating Pangulong Benigno Aquino III o ang Executive Order No. 203 noong March 2016. Kilala ito sa Compensation and Position Classification System o CPCS sa mga government-owned and controlled corporations o GOCCs. Sa bisa ng Executive Order No. 36, sinuspindi muna ito ng pamahalaan habang pinag-aaralan at nire-review pa ang kompensasyon at alisin ang anumang labis, hindi otorisado o illegal na allowances, benepisyo at incentives sa GOCCs. Ayon din sa Malacanang, may mga GOCCs din na nagpahayag na di kakayanin ng kanilang pondo ang mataas na compensation adjustments. It appears that some government agencies also could not comply with the requirements under EO 203. All right, maybe for some requirements like rationalization or the budgetary requirements and so forth and so on. Ngayon, ang compensation system na maaaring pagbatayan ng mga salary standardization law-covered GOCCs ay ang Modified Salary Schedule sa ilalim ng Executive Order 201 Series of 2016. Samantalang ang mga hindi covered ng SSL naman ay maaaring panatilihin ang kanilang compensation framework
o i-adapt din ang modified salary schedule gaya sa mga national government agency. Para naman sa Pag-ibig Fund, isang GOCC, handa silang sumunod sa kautusan ni Pangulong Duterte bagamat panahon pa ni dating Pangulong Gloria Arroyo nang makaranas ang kanilang mga empleyado ng salary adjustment. We were hoping na that will be the way for Pag-ibig Fund and the rest of the GOCCs to have an adjustment. But based on the pronouncements of the President, and we fully support it, alam ko inaaral o sinuspend muna kasi para pag-aralan lahat. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Sa ibang balita, inaasahan ng Department of Foreign Affairs o DFA na i-endorso na ng ASEAN country ministers ang framework ng Code of Conduct sa West Philippine Sea sa ASEAN Summit ngayong linggo. Ito ang balita ni Mac Libradilla. 15 taon nang pinag-uusapan ng ASEAN countries ang pagbuo ng Code of Conduct sa West Philippine Sea. Subalit hindi ito maisakatuparan, bunsod ng pagtutol ng China, lalo na noong kasagsagan ng agresibong pag-okupa at pagtatayo nila ng military facilities dito. Ngunit pumayag na rin ito kamakailan sa pagkakaroon ng framework ng Code of Conduct sa West Philippine Sea. Bilang punong abala ngayon sa ASEAN Summit, natapos na ng Pilipinas ang framework ng Code of Conduct sa West Philippine Sea at inaasahang i-endorso na sa ASEAN Summit ngayong linggo. The ministers are expected to endorse it and next week, this week, end of this week. I'm still not sure if it has to be endorsed by the leaders, but it will be a topic for the ASEAN-China Foreign Ministers meeting. It's one of the expected outcome documents. Ang framework na ito ang magiging basihan sa pagbuo ng aktual na Code of Conduct na pagkakasunduan ng China at iba pang ASEAN countries. Solusyon umano ito para matapos na ang territorial dispute sa West Philippine Sea. Subalit ayon sa Department of Foreign Affairs, mukhang matatagalan pa bago ito maisapinal. The COC will get into the nitty-gritty of all the topics that are identified in the framework. So yeah, it's gonna take a bit of time, but the commitment is there. Samantala, isa pa sa inaasahang tatalakayin sa ASEAN Summit ay ang panibagong pag-launch ng missile ng North Korea. Magandang pagkakataon anya ito dahil dadalo din ang minister ng North Korea sa ASEAN Summit. Positibo ang DFA na mawawakasan din ng malalaking isyong kinakaharap ngayon ng ASEAN countries, lalo pat taon-taon namang nagtitipon ng mga ito upang talakayin kung papaano sila magkakaisa tungo sa ikauunlad ng bawat kasaping bansa. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Pasay City. at 7 araw o mahigit 7 taon na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Land Transportation Office nagbabala sa publiko sa pagtangkilik sa umano'y kolorum na Motorcycle Ride Transport Service o ANCAS mobile app. Munting kahilingan ng isa nating kasangbahay para sa kanyang ina, binigyang katuparan ng Wish 1075. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team at iba pang rescue units ang 4 na nasaktan sa magkahiwalay na aksidente sa Quezon City at Bulacan. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Kinailangang gamitan ng extrication tools ng DPOS at MMDA Rescue ang 51 anyos na driver na si Silvieto Alfaro upang maialis sa pagkakaipit sa truck. Nakabanggaan nito ang isang pampasaherong bus sa southbound lane ng EDSA Muñoz sa Quezon City kaninang 1:48 ng madaling araw. Pagkatapos maialis, agad inihatid ng MMDA Rescue si Alfaro sa ospital. Ang UNTV Rescue Team naman ang nagbigay ng first aid sa pahinanting si Mark Cleopas na nagtamo ng mga sugat sa ulo, ngunit tumanggi na itong magpadala sa pagamutan. Sa inisyal na ulat ng Quezon City Traffic Sector 1, galing sa U-turn slot ang pampasaherong bus na mabangga ito ng padiretsyong truck.
Sa initial na sketch ko, parang tumama yung ELT dun sa right rear side ng bus. Mahigit kalahati ng bus niya nakapasok na. Hindi siguro kung hindi na kayanan ng preno ng ELT dahil mabigat yung karga niya. Naipit rin sa minamanehong truck ang driver na si Miguelito Dandan, 41 anyos. Bumangga sa sinusundang gasoline tanker ang sasakyan ni Dandan habang binabagta sa MacArthur Highway sa Balagtas kahapon ng alas 2 ng madaling araw. Kinailangan ding gamitan ng extrication device ang biktima upang maialis sa pagkakaipit at maisugod sa ospital. Nilapatan rin ng pangunang lunas ang pahinanti nito na si Ferdinand Natividad na nagtamo ng mga sugat sa mukha. Katuwang ng UNTV News and Rescue Team ang Balagtas Rescue Unit at Bulacan Provincial Disaster and Risk Reduction and Management Council sa pagresponde. Nakahinto yung tanker. Tanker yun eh. Tapos, nung mag-green na, then nag-go na siya. Biglang sumulpot ito, tapos sumalpok siya, ang lakas. Samantala, tinulungan din ng UNTV News and Rescue Team ang 22 anyos na si Glenn Kakatakutan matapos maaksidente sa motorsiklo sa depormadong aspalto sa MacArthur Highway sa City of San Fernando, Pampanga, alas 11:20 kagabi. Matapos napatan ng first aid ang mga gasgas sa mukha at paa, ay tumanggi na magpadala sa ospital si Katakutan. Una rito ay may naaksidente na ring motorcycle rider sa lugar na tinulungan naman ng Pampanga DRRMO. Bernard Dalis, UNTV News and Rescue, Philippines. Nilinaw ng Land Transportation Office na hindi otorisado ang operasyon ng Motorcycle Ride Booking Transport Service na angkas. Kaya naman hinihikayat nila ang publiko na wag na itong tangkilikin. Ito ang balita ni Joanan. Nagtataka ang Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung bakit nakakapag-operate pa rin ng Motorcycle Ride Booking Transport Service na angkas. Nitong Enero, nagpalabas ng kautusan ng LTFRB na sumususpindi sa operasyon ng angkas at Wonder. Bunso dito ng kawalan nila ng mga kaukulang permit at hindi pagtupad sa mga regulasyon ng pamahalaan. Subalit nito lamang nakaraang linggo, isang pasahero ng angkas ang nasaktan nang sumemplang ang sinasakyan nitong motorsiklo. Agaw buhay ngayon sa ospital ang biktima habang nakaligtas naman ang driver. Dahil dito ipapatawag ng LTO ang rider at may-ari ng naturang motorsiklo upang magpaliwanag kung bakit nag-ooperate pa rin sila sa kabila ng suspensyon. Pinag-aaralan na rin ngayon ng LTO na bumuo ng mga bagong regulasyon at patakaran hinggil sa pagpaparehistro at pagbibigay ng lisensya sa mga single na motorsiklo. Sana yung maganyang app hindi naman basta ginagamit mo nang without consideration of safety and security, no? Lalong-lalo na kung ganyan ang requirement sa kung ikaw nag-ooperate ka ng motorsiklo, dapat ikaw naka-helmet ka. At yung sakay mo, regardless kung sino man siya, dapat naka-helmet din. Ayon sa LTO, hindi talaga nila inirerekomenda na gamitin ang motorsiklo bilang public transportation, maliban na lamang kung ito ay gagawing tricycle. Isa sa kanilang mga batayan ang umano'y maraming kaso ng aksidente na kinasasangkutan ng mga ito. Dahil sa pangyayari, pinayuhan ng LTO ang publiko na huwag tangkilikin ang mga ganitong uri ng transportasyon, lalo't kolorong pa ang mga ito. Sana wag nilang tignan yung comfort lang or convenience, but rather tignan nila kung nakakapagbigay ng sapat na proteksyon yung sasakyan nilang vehicle. Hati naman ang pananaw ng publiko sa usaping ito. Okay lang, basta may helmet. Kasi masyadong traffic, mas mainam minsan nakamotor na lang para iwas traffic. Kasi siya ligtas kasi, yun nga, maraming masasakyan malalaki, so kailangan doble ingat, tas dalawa lang gulong ng motor, so pwedeng tumumba siya. Sinubukan ng UNTV News Team na kunan ng pahayag sa issue ang kumpanyang may-ari ng angkas, subalit hindi pa ito sumasagot sa aming tawag. Joanna Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Lubog pa rin sa baha ang mga silid-aralan sa ilang eskwelahan sa Masantol, Pampanga matapos ang mga pag-ulan noong nakaraang linggo. Nananatili ring sarado sa mga motorista ang ilang pangunahing kalsada sa Cordillera dahil sa mga gumuhong lupa. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Hindi pa rin maaaring daanan ng mga motorista ang 7 national road sa Cordillera dahil sa mga gumuhong lupa bunsod ng mga pag-ulan.
Kabilang sa may sinarang kalsada ay ang Akupan Road, Sitio Camp 5, Virac, Itogon, Benguet, Adwagan, Baguio, Nueva Vizcaya Road, Bukod, Benguet, Sitio Kayang, Poblasyon, Bugyas, Kilometer 14, Santo Tomas Road, Tuba Camp 5, Cannon Road, at Sadsadan, Bauco, Mountain Province. Sa Sitio Akupan, Benguet, gumuho ang isang bahagi ng bundok na ginagawang minahan ng mga residente. Wala namang bahay na natabunan sa nangyaring landslide. Yung mga previous years, meron na rin ganito pero mas worse yung ngayon. Kasi bumagsak na yung bundok dun sa taas, bumaba na siya. Pahirapan rin ang pagtawid mula Sitio Akupan patungong Baguio dahil sa mga naglalakihang bato sa kalsada. Of course, yung kalsada lang naman ang problema natin dito kasi hindi sila makabiyahe kung akyat ng Baguio. Of course, may alternative pathway tayo doon sa taas pero trail lang sa bundok. Wala ring supply ng kuryente ang ilang lugar sa Benguet dahil sa mga nasirang poste. Kabilang sa maapektado nito ay ang Kibungan, Bugyas at ilang parte ng Atok. Tiniyak naman ng Benguet Electric Cooperative na inaayos na nila ang mga nasirang pasilidad upang maibalik ang power supply. Samantala, nananatili namang suspindido ang klase sa Masantol Elementary School sa Pampanga dahil sa baha. Bagaman mas maganda na ang panahon ngayon kumpara noong nakaraang linggo, mabagal ang paghupa ng tubig dahil sa high tide sa kalapit na ilog at mga palaisdaan. Walang classroom sa may tubig. Bukas ay magpapatupad na ng class shifting ang paaralan para sa mga estudyante. 7 a.m. hanggang alas 12 ng tanghali ang unang shift, habang ang ikalawa ay magsisimula ng alas 12 hanggang alas 5 ng hapon. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Philippines. Mayong gabi, una sa atong mga balitang Prombi. I-turn over na kagabi kang Presidente Rodrigo Duterte ang pulis nga kanhing bihag sa NPA. Samtang giablihan na ang unang tertiary school sa Davao City nga anaa sulod sa presuhan. Kini ang balita ni Janice Inhente. Gi-turn over na kay Pangulong Rodrigo Duterte kagabi sa Davao City ang pulis nga bihag sa rebelde nga NPA. Gibuhian si Police Officer Alfredo Basabica Jr. niadtong Hulyo 28, usa ka adlaw bago ang iyang kasal. Gidagit sa NPA si Basabica samtang sakay kini sa usa ka bus pauli sa Compostela Valley niadtong Hulyo 11. Nagpasalamat sab ang Police Region 11 sa luwas ug malinawong pagpagawas kay PO1 Basabica Jr. Samtang formal nang giabrihan niadtong Sabado ang unang tertiary school sa sulod sa kulungan sa Maa Jail sa Davao City. Kini ang unang tertiary level school sa sulod sa kulungan sa tibuok nasod. Gina-offer niini ang 4-year courses sama sa social study, English language, psychology ug information technology. At ang nakakatuwa nga, unang-unang nabibigyan itong mga nandito, residents ng BGMP. 200 ka mga inmate students ang pwedeng ma-accommodate niini matag semester. Nagadahom ang mga otoridad nga mahatagan og saktong edukasyon ang mga inmates nga pwedeng magamit sa pagbag-o sa ilang kinabuhi. Ngayon malalaman nila na meron palang paraan para maayos ang buhay nila sa paggamit ng technology. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Usa ka simulation exercise ang gipatigayon sa Interagency Task Force sa Negros Oriental aron ipakita kung unsa sila kaandam sa higayon nga adunay mga insidente sa terorismo sa probinsya. Kini ang balita ni Gladys Tuabi. Usa ka anti-terror simulation ang gipahigayon sa Interagency Task Force sa Dumaguete City, Negros Oriental niadtong Sabado. Apil sa gipahigayong exercises ang pagbuhat og checkpoint, safe bomb detonation, pag-atubang sa pinusilay ug open water pursuit. Ang probinsya sa Negros ang nagsilbi isip gateway sa threat groups aron makasulod sa Visayas region. Seryoso ta. Ang atong pagkaseryoso nga nagtrabaho para atong maprotehean ang interes sa ato ang mga pinalanggang katawhan. Gihatagan og gradong 85 ni Philippine Army Central Commander General Oscar Lactao ang gipahigayong simulation. Gusto sab niya nga makita sa sunod nga kalihukan ang senaryo sa hostage taking o casualty evacuation. Let us prepare for the next security challenge, which is terrorism. And I told the governor that is the marching order of the president.
ang Joint Task Force Leon Kilat gilangkuban sa PNP, Philippine Coast Guard, AFP o guban pang national agencies o private entities. Gladys Tuwabi, UNTV Balita og Rescue, Dumaguete City. 2,000 ka similya sa mahogani ang gitanom sa Cabanatuan City subay sa tinuig nga tree planting activity sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Samtang pipila ka mga tao o grupo ang gitagaan og pasidungog sa Rizal Police tungod sa ilang naitabang sa katilingban. Kini ang balita ni Danny Munar. Cruz as outstanding media personality. Kinilala ng Rizal Provincial Police ang ilang individual at grupo na nagbigay ng kontribusyon sa tungkuling pagtibayin ang tiwala ng komunidad sa mga pulis. Ito ay bilang bahagi ng selebrasyon ng National 22nd Public Community Relations Month. Kabilang sa mga pinarangalan bilang Best Police Station ay ang Antipolo City at Ambaras Rizal. Binigyan din pagkilala ang UNTV News correspondent na si Jenica Cruz bilang Outstanding Media Personality sa probinsya ng Rizal. O anumang programa ng kapulisan pag walang suporta ng community ay hindi ito magiging successful. Samantala, sa kabila ng masamang panahon, itinuloy pa rin ng mga Novo Ecijano noong Biyernes ang tree planting activity sa Cabanatuan. Sa pangunguna ng mga miyembro ng KBP, 2,000 puno ng mahogani ang itinanim sa Vergara Highway. Mahigit 700 opisyal ng LGU at mga mag-aaral ang lumahok sa aktibidad. Maganda naman din yung ating mga punong tinatanim kasi saplings na sila, mahogani saplings. Nakiisa rin sa tree planting ang UNTV News and Rescue Nueva Ecija. Panawagan ng KBP sa publiko na tumulong sa pag-aalaga sa mga itinanim na puno upang pakinabangan ito lalo na sa panahon ng kalamidad. Danny Munar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. Ug gana ang mga balita nga naglangkob sa atong balitang Promdi. Ako si Victor Cosare, maayong gabi. Dinagsa ng mga Cebuanong mahihilig sa pag-awit ang audition ng Wishcovery na idinaos sa Cebu City. Narito ang aking report. The search is not yet over. Mula sa Bacolod, dinayo naman natin kasama ang Wishcovery team ang first capital of the Philippines, ang Cebu City. Welcome to the Queen City of the South. Pagkatapos ng mga Ilonggo, pagkakataon namang magpamalas ng talento ng mga Cebuano. Maaga pa lamang ay nakapila na ang mga aspiring singer ng Cebu para sa 12th leg ng Wishcovery On-Ground Edition. Isa na rito ang 21-year-old government employee na si Cristina Cassandra Dilao. Sa kanyang pagsali ay hindi lamang sariling pangarap ang kanyang tinutupad. Ako sa Wishcovery because gusto kong ipagpatuloy yung wish, yung pangarap ng late father ko at saka yung nung mama ko na maging isang sikat na singer. Kasi po, yung para sa akin, the best feeling po sa yung mapasaya ko yung parents. Samantala, kahit wala pang tulog mula trabaho, ay dumiretso na agad ang call center agent na si Judimer Anora sa audition. Kabilang sa mga naghikayat sa kanyang sumali ay ang kanyang kaibigan na isa sa mga napiling pre-qualifier ng Wishcovery. I want to try my luck. I've been joining contests for I think around 4 years, and maybe this is the time. So that's why. I never won, but it didn't stop me to keep fighting and following my dreams. Ito ang may pinakamalaking batch ng auditionee kung saan umabot sa halos 240 ang singing hopefuls na nagpakitang gilas. Ngayong araw naman magtutungo ang Wishcovery team sa SM Manila para sa mga Manilenyo na gustong humabol at subukan ang kanilang kapalaran na maging bagong online singing sensation. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Cebu City. Natupad ang simpleng wish ng isang 55-year-old na Kapampangan para sa kanyang ina sa tulong ng Wish 1075. Ito ang balita ni Darlene Basingan.
unexpected day kung ilarawan ni Marita Lee ang araw ng Wishcovery audition sa San Fernando, Pampanga. Nagtungo si Marita sa audition para suportahan ang kapatid niyang sasali sa kompetisyon. Tell me honestly if you're still loving me. Bukod sa mga aspiring singer, binibigyan din ng Wish 1075 ng pagkakataong matupad ang mga pangarap at kahilingan ng sinumang wisher sa pamamagitan ng wishing wall. Imbis na humiling para sa sarili, inilaan ni Marita ang kanyang wish para sa isang espesyal na tao. Gusto ko yung simpleng bagay lang na makakapagpasaya sa aking nanay. Hindi ko na kailangan yung wish para sa sarili ko. Kaya winis ko yung sa mother ko na favorite niya sa Red Ribbon Cake. Si Marita ang nagbabantay sa kanyang 78 taong gulang na ina dahil ang kanyang ibang mga kapatid ay may mga pamilya na. Hindi naman inakala ni Marita na agad bibigyang katuparan ng Wish 1075 ang kanyang kahilingan. Thank you po talaga. Thank you for your support and we wish that you enjoy your goodies from Wish 107. Matutuwa siya niya kasi napakasimple lang diba, pero talagang mabibigyan mo siya ng kasiyahan. Hindi pwedeng bilhin ng ng salapi ay ng pera. Ilang cake ang pinagsalu-saluhan ng pamilya ng gabing yaon. Maaaring simpleng bagay lamang ito, ngunit ang makitang masaya ang ina ay walang katumbas na kaligayahan para kay Marita. Darlene Basingan, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang ating mga balita sa entertainment ngayong gabi. Ako po si Leslie Longbowen. Balik sa inyo, Attorney Reg, Angela and Monica. Maraming salamat, Leslie. At yan po ay naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.